Okay, so yung nakitirang oras natin, discuss na lang natin itong ano. Continuation lang to nung sa ORM, yung ating ginawang activity ngayon, pinagtsagan nyo, yung fruit functionality. So, gaya nung sinabi ko nung nakaraan, meron din tayo, isa sa mga important lagi nating queries is yung pagsunod or pag-retrieve ng information or data gamit yung relationships sa mga table. Diba meron tayong tatlong common relationships sa mga table. Ang una, one-to-one. Nandali pa ba yun? One-to-many. At saka yung many-to-many. So di ba kapag tayo, for example, meron tayong gusto i-relate ng mga tables, ginagamitan natin usually ng joining ng tables and yung where clauses, for example. Okay? So dito class, si ORM, meron na rin tayo class tinatawag na model for relationship. Methods for relationship. Yung una, yung one-to-one, ang katumbas niyan class ay yung has one, ang katumbas niyan ay one-to-one. Okay? Again ha, yung has one, ang katumbas niyan ay one-to-one. Ano ba yung common na one-to-one relationship sa mga tables natin? Common na natin, for example, is yung user at saka user table at profile table. Ibig sabihin, for every one user, may isang profile. Think of, for every one user, may isang profile. Parang sa Facebook. So, bawat isang user natin, meron tayo sarili-sarili profile. Yung pag pinarose mo, yung profile ni ganito, makikita mo yung kanyang picture, kanyang mga feeds, okay, mga sineshare niya. So, ibig sabihin, class, per user, one profile. So, yun pwede natin paggamitan ng has one. So, dito class, naggawa na lang ako ng dalawang tables, isa ay for user, so parang ganito ang mangyayari. So, di ba, usually, pag nag-create tayo ng user, ang nilalagay lang natin mismo dun sa table na users, yung isang pinaka-importanteng table natin, is yung mga importanteng details lang. Kagaya ng username, email, password, yung tatlo for example. And then halimbawa, may gusto ko pang idagdag na kunin sa user. O halimbawa, kunin ko ang address, kunin ko ang telephone number niya, yung mga lagi pwedeng ma-edit, yung pwedeng mabago-bago, for example. Pwede class, halip na maglagay tayo dito ng columns, pwede naman eh. Pero para mas maganda, ibukod natin siya. Okay, so halimbawa, yung address, etc. So pwede tayo class gumawa ng isa pang table para naman sa profile ng bawat isang user. So gaya niyan, diyan ko inilagay class yung full name ng user at saka birth name ng user. So aling user yan? Yung may user ID daw na 1. So ito yung class tinatawag nating foreign key. So dito class sa users, siya ay yung 1 and 2 na yun is the primary key. So yung 1, 2, ibig sabihin ay si John Doe at saka sa Jane Smith, tingnan nyo din sa profiles niya, yung user ID 1 and 2, so yun, John Doe and so ginawa lang natin, nag-create, para lang ginawa natin, kung tandaan nyo pa sa database yung anong tawag doon? Para yung isang table na malaki, pag iwahiwalayin natin, or pag bubukod-bukodin, anong level? So, database na? Director. Tandaan mo ba yun? Isang malaking table, gagawin nyo, ibubukod nyo, or i-separate nyo, or i-divide nyo sa different tables. 1, may 2, may 3. Yon, normalization. Nasa dulo na. Meron tayong first normal form, second normal form. Yung parang ganito. Di ba pwede naman natin nasa isang table lang yan. Pero ang ginawa natin, by normalization, ibinukod pa natin ang table yung ibang details ng user. Parang ganun. So yung ganyan class, usually, we came up from tinatawag natin na normalization. So ngayon, ibig sabihin, again, 1-to-1, one user per one profile. So dito class, meron tayong has one. Ayan. So, select lang natin yung user model. Yan ay, ang user model natin, yan yung para kay users table. So, tingnan natin dito. Ayun. Users table. And yung profile naman ay para kay profiles table. So, check lang natin ulit. For each user, for user has one profile. Then ito class yung ating, this is the profile table kung saan natin siya i-relate. Then this is the foreign key. Foreign key ng profiles. Parang ito yung profiles table, ito yung foreign key sa table, which is user ID. And then ito na yung ID nung sineselect natin na user. Diba? Check natin yung profile ni users 1. Parang ganun ang mangyayari dyan.
Pag i-access natin yan, get profile. Get profile. So, makikita natin class, yung full name at birth date ng user na may ID na 1. Parang ganun lang ang mangyayari dyan. Ano? So, halimbawa naman, palitan natin dito. Gawin natin siyang 2. See? So, yung kay James Smith naman ang makukuha. Kung halimbawa naman class, hanggang gagawin naman natin ay na relationship is yung yan. Has many or sinasabi natin one to many na relationship. For example, di ba, pwede natin example dito class ay yung author at books. Per single author, pwede siyang magkaroon ng maraming books. Pwede siyang magsulat ng maraming books. Parang ganon. So dito class, meron tayo for this author, parang ganon. Sa author na to, ilalabas niya or kukunin niya yung lahat ng mga books na sinulat niya. So sa books model, authors model, nandiyan yung authors table, books table. So tingnan natin yung table na yan. Yung authors, natin, yung ID niya na 1 is si George Orwell, yung 2 naman is si J.K. Rowling. So check natin sa mga books. So yung ID 1 muna. Okay. Yung author ID na 1, ang kanyang ginawa na libro ay 1984, sinulat, and Animal Farm. Yun namang author 2, which is si J.K. Rowling, ang kanya namang sinulat ay Harry Potter. Ayun. 2 ang libro sinulat ito, 2 ang libro sinulat ni 1. So balik tayo dito. So ngayon, ilabas lang daw natin lahat ng books, o lahat ng books ng author ay si 1. Si 1 muna tayo. Si, paano yung author na yun? Si George Orwell. So dapat ang lalabas na books dyan ay 1984 and Animal Farm. Kasi yan ang sinulat ng author na may ID na 1. Parang ganon. So reload lang natin dito sa yun ang lalabas. O, hindi nyo na kailangan mag-join pa ng sarili. Pag maggagawa pa kayo ng sarili yung joining ng table, so pwede nyo nang gamitin yung mga method na yan. Ganun din lang yan. Ito naman, lahat ng Harry Potter na books. Yun naman yung has many. Per author, ang example natin, about isang author, pwede magkaroon ng maraming books. And yung huli class, yung many to many. Okay, ang example naman natin dyan, ito yung may pivot table, may 3 tables na concern. For example, ang ating ginamit dito is students table, courses table, and student course table. So, meron yung 3. Okay, student table natin, then students, ito yung mga courses na pwede niya kunin. Para gang mangyayari dyan, sa bawat isang estudyante, pwede siyang magkaroon ng maraming courses. At sa bawat isang courses, pwede magkaroon ng maraming, or pwede kunin ng maraming students. Parang ganun. So dito class, meron tayong students na pwede kumuha ng maraming courses. So pag isa-save natin yung kinuha ng student na course, ito na yung pivot table natin. Yan. Diba si student 1, kumuha siya ng course ID or ng course na may ID na 1. Kumuha rin siya ng course ID na may ID na, course na may ID na 2. Student 2 naman, ito yung kinuha niya, course ID na may 2, course ID na 2, and course ID na 3, and so on and so forth. So, unahin muna natin yung student na kumuha ng different courses. Ito. Students model, then many to many, then kinuha niyang course. So, saan isa-save? Sa students, courses, then yung ating pivot table, ito yung ating table ng ating student courses, course ID para naman kay course model. So, for example, para mas madali, example na lang tayo. For example, yung student na may ID na 1. Yan natin dito. So, ang kukunin niya ay course ID na 1 and 2. Ano yung course ID na 1 and 2 na yun? Mathematics and Computer Science. So, dapat yun nalalabas dyan.
Mathematics and Computer Science. So, tama. For example, ang kunin natin ay si Student 2. Ang kanyang namang kukunin ay Computer Science at History. 2 and 3. Halimbawa, palitan lang natin. So, dapat ay Comsci and History yun. So, nakuha lahat ng records ng student na may, o yung courses ng student na may ID na 2. So, kung yan naman ID na 3, yung kinuha daw ni students na ang ID ay 3. 1 and 3. So, ano yung 1 and 3? Mathematics and History. Bumalik na ulit. Mathematics and History. Babalik na rin naman natin, kukunin naman natin for example yung student na kumukuha ng certain course. Parang ganon. So, halimbawa, baliktad. So, course naman tayo dito. Courses model. Then dito ay students model. Student courses. Baliktarin lang natin ito. Courses ID. Course ID. For example, kunin natin yung ano yung mga libro sa course naman tayo. Nasa mga course. Halimbawa yung kumukuha ng mathematics. 1. Check natin sino kumukuha ng mga ng mathematics. Tingnan natin. So, ang kumukuha daw niya ni si Alice at Charlie. So, tingnan natin. Si Charlie Sun. Alice and Charlie. So, 1 and 3. Check natin dito. So, 1. Tama. Mathematics and 3. 1. Ayun. Tama, ano? Okay, so, yun. Ang babaliktad naman. Pag-reverse naman, bibilangin nyo naman yung lahat ng yung kumukuha naman na estudyante ng ganitong yung kumukuha ng ganitong courses. Ano? So, yung kanina yung courses naman na kinukuha ng isang estudyante. Ano? So, kaya yan ay many-to-many relationship. So, ayan. But aside from this, pwede pa rin kayo gumamit ng iba pa. Pwede kayo gumamit ng raw para magawa kayo ng sarili nyong query. Or yung isa pa class, di ba meron din ditong database query builder. Doon sa ating documentation, aside from the ORM, meron din class tayo dito na sa baba, ayun, query builder. Parang ORM din yan. Pero mas maraming methods ang query builder. Kagaya ng sa code operation, halos ganun din. Halimbawa, mag-get ka na lahat ng students dito class, ini-specify natin ang table. Di ba dun sa kanina hindi? Ang tinatawag natin ay this student model. Kasi yung model na yon, nandun na naka-indicate kung ano yung table. So dito naman class, kung halimbawa, wala or hindi kukuha ka from this student model, kukuha ka ng